Ito po ngayon yung ating pag-usapan. Mainit pa po. Pamalaan at NDF, National Democratic Front, ay pumirma ng joint statement para sa usapang pangkapayapaan. Ibig sabihin po ay magkaroon uli ng mga panibagong negosasyon between National Democratic Front of the Philippines at ang ating pamalaan, sapagkat sinabi ng ating pamalaan na may tiwala daw po sila sa leadership ngayon ng NDF. Ayan po mga kababayan, no? Ang tanong, dapat nga bang pagtiwalaan pang muli itong CPP NDF ayon mga kababayan? Ayan po yung ating katanungan. Pero ang ibig sabihin ng NDF ay or National Democratic Front of the Philippines. Ayan ang ibig sabihin po mga kababayan. Isang ideology o ideolohiya ng komunismo, pambansang demokratiko, at siya ay mayroong tatlong dalang pangalan na hango mula sa pangalan ni Karl Marx sa Europa noong unang panahon na tinawag na Marxism. Sunod, mayroon din pong sunod na pangalan na galing sa pangalan ni Vladimir Lenin ng Russia. Tinawag ito na Leninismo o Leninism. At ikatlo, may pangalan din po na Maoism or Maoismo. Ito ay hango mula sa pangalan ni Mao Zedong doon po sa China. So bakit ang tatlong pangalan na ito ay isa sa mga ideolohiya ng National Democratic Front? Dahil po ito ay itong mga tatlong tao na ito na nakilala na mga komunista. Ito pong si Karl Marx dyan po sa Europe sa mga panahon ngayon, ay siya po yung leader ng Marxism dyan po sa Europe. Ito ikalawa na si Vladimir Lenin ay nagmula po ito sa Russia, Lenin. Kaya tinawag siya na Leninism o Leninismo. At itong ikatlo sa China mula sa pangalan ni Mao Zedong. Ayan mga kababayan, no? Para po doon sa ating mga kababayan na hindi pabatid sa mga kahulugan ito. Ang kanyang political position ay tinawag siya Parlip, na karaniwang tinawag dito sa Pilipinas na makakaliwa. Kinikilala na terorismo ang grupong ito sa Pilipinas. Ito ay idiniklara noong sa panahon ng mga nakaraang administrasyon na mga terorista, mga kababayan. Bago tayo magpatuloy, ay panoorin po muna natin itong video. 6 na taon matapos itigil ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at mga rebeldeng komunista, nabuhay ang posibilidad ng pagbabalik ng peace talks. Mismong gobyerno at ang legal front ng mga rebelde ang nag-anunsyo niyan. At nakatutok sina Rafi Tima at Ivan Mayrina. Hiwalay pero halos sabay ang anunsyo ng Malacanang at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. May pinirmahan silang joint statement para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Nangyari yan itong November 23 sa Oslo, Norway. 4 na taon matapos ipatigil ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks sa CPP-NP-NDF noong 2019. 5 dekada at iba't ibang administrasyon na ang nakipag-peace talk sa mga rebelding komunista. Pero sa pagkakataong ito, tiwalang administrasyong Marcos sa unang hakbang din daw ito sa pangmatagalang kapayapaan. Nakita ko personally, there is that kind of commitment and also
there is a kind of goodwill on both parties to continue to discuss some principled resolution to end really the armed conflict. So yun ang nakita ko na based on my personal experience, that there is, we are very confident, I'm very confident that there is something that after this joint statement, we can finally end up with the final peace agreement. Paglilinaw ng gobyerno, unang hambang lamang ito sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan. Kaya sa ngayon, tuloy pa ang pagtugis sa mga armadong grupo. Wala pa rin ngang linaw kung magkakaroon ng ceasefire ngayong magpapasko. Pero ang joint communique isang hakbang din daw para makatuon ng armed forces sa mga bantang panlabas. Pangunahin dito ang umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. If this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. It's high time because of the world conditions that the volatility of geopolitical security necessitates a defense establishment that is threat agnostic but also geared towards addressing our vulnerabilities to external threats. Kabilang sa mga nakahaing issue sa negotiating table ay kung babawiin ang bansag na terorista sa mga rebelding NPA at ang pagpapalaya sa mga detainees mula sa kanilang hanay. We are open to having the work of both sides to continue and bear fruit. Yan naman ang tugon ng NDFP. 2 taon daw tumagal ang negosasyon para sa pagbabalik ng usapang pangkapayapaan. Mismong sinamayapang NDF founder Joe Masison daw ang nagpasimula ng pag-uusap matapos lumapit sa kanila si dating AFP Chief of Staff Emmanuel Bautista. The initiative of General Bautista, the Armed Forces of the Philippines, was welcomed by Joe Masison, and he gave importance to this initiative. So this has borne some important fruit. So we recognize the initiative of General Bautista and his team. Ayon sa interim chair ng NDF na humalili sa kanyang namayapang asawa, si Joe Masison, malaking bagay daw na bukas si Pangulong Bongbong Marcos sa negosasyon, gayong nagsimula ang mahigit 50 taon ng revolusyon sa administrasyon ng kanyang ama. I think it would be to his own good that the armed conflict may be resolved during his term. Sa ngayon, bubuuin na raw ng NDFP ang kanilang peace plano. After 6 long years, there seems to be a light at the end of the tunnel. But then I would point out that the tunnel itself is a very long, winding, and tortuous tunnel. So there's a lot of work that have to be done in order to reach the end, the light. Wala pang katiyakan kung kailan ang mga susunod na informal talks at kung kailan magsisimula mismo ang usapang pangkapayapaan. Malinaw mga kababayan, sang-ayon po sa balita ay talagang pirmado na po yung statement ng dalawang party ng pamahalaan at ng NDF of the Philippines. Ngayon, sa ating tanong kanina, dapat pa ba natin itong pagkatiwalaan itong National Democratic Front? Ngayon mga kababayan, ito pong naggunita itong samahang itong grupo ng NDF. Ito po ay nag-umpisa noong 1969 sapagkat itinayo ito ni Joe Masison. 1969, kung hindi po ako nagkakamali. Pero ito pong samahan ng National Democratic Front, ang kanya pong trabaho ay siya po yung legal agent ng National Democratic Front. Nag-aayos o nag-i-infiltrate dito po sa loob ng ating lipunan. Yun po yung kanyang function, mga kababayan, sapagkat dalawang party ito coalition ito Kaya masyadong malalim po itong theory
nitong NDF para po sa ating mga kababayan na hindi po nakaabot sa pagkaunawa ng kalakaran ng komunismo ay malalim po. Kaya karamihan sa ating mga kababayan ay pagka nadoktrinahan nito, lalo na kung kulang ang aral, ay mapapaniwala po sa grupong ito. Pero dahil nga ito ay diniklarang terorismo sa Pilipinas, sapagkat mahigit na 50 taon na ang nakalilipas, ang pakikibaka ng grupong ito ay marami na pong buhay ang nabuwis, mga kababayan. Mayroong mga disaparidos o mga nanawalang tao at hindi nalaman na ang mga taong ito pala ay biktima ng CPP-NPA sapagkat under po nila itong CPP-NPA-NDF. Yan. Nagkaroon ng mga maraming mass graves na nasumpungan ng ating militar sa amang dako sa bansa, at marami silang leader na sila ang nagpapakana dyan po sa mga killings na nawawala ng mga karamihan nating mga kababayan. So yan po yung kanilang nangyari sa loob ng 50 years ng pakikibaka nila. Pero ang tanong, nag-successful ba sila? Ang sinasabi nilang ang mga taong sila ay mga mahirap, sila ay tumutulong sa mga mahihirap sapagkat isa sa kanilang ginagawa ay pumapasok sila doon sa mga grupo ng labor, sa mga association ng mga manggagawa at mga transport groups, mga kababayan. Para pong pugita ito yan po yung kanilang sistema. Pero dahil ang ating pamahalaan ngayon ay nagbigay sa kanila ng pagkakataon na muling buksan ang usapang pangkapayapaan, ay kailangan po nating suportahan. At baka sakali naman na magkaroon ng development o pagbabago sa kanilang posisyon at tuluyan ang manumbalik loob dito sa ating pamahalaan. Kasi wala na itong ay CPP, NPA, NDF. Yan po yung coalition nila, mga kababayan. Ang leader nito ay si Juma Sison. Si Juma Sison matagal na pong namatay. Siguro 2 years ago na. At siyempre, ang pumalit noon ay yung mga sumusunod sa hanay ng mga ranking officers nila sa kanilang kilusan. Pero palibhasa ang gobyerno natin ngayon, mga kababayan, ay kumpleto sa mga pamamaraan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mayroong itinatag na kilusan ng tinatawag na LTF-ILCAC. Yung pong LTF-ILCAC ay siya po yung nagbibigay na hadlang o protection laban po sa mga kilusang komunismo sa amandako sa Pilipinas. Kaya humina po sila. At ikalawa, itong patuloy na pag-atake ng ating militar sa kanilang puwersa. Kaya karamihan, mga majority ngayon sa grupo ng CPP, NPA, NDF na nakikibaka ng mga armado ay napapatay sa ating militar, sapagkat mayroon na tayong mga advance na mga armas at sa kanilang pag-infiltrate sa ating mga kababayan sa mga lilib na lugar. Nariyan yung LTF-ILCAC, at ayan po yung nangyayari ngayon, na sila ay nakitang
talo at hindi po sila nagwagi sa loob ng 50 taon mahigit na kanilang pakikibaka laban sa pamahalaan. O isipin ninyo yan mga kababayan, ay bakit hindi lang natin wakasan ito? Baka sakali nga itong pag-uusap na itong muli ay magkaroon ng panibagong development at magkasundo sila sa ating gobyerno at tuluyan na silang manumbalik loob. Suportahan po natin yan mga kababayan sapagkat napakagandang paraan po ng ating Pangulong Marcos na binigyan sila ng pagkakataon. Kasalukuyan ay patuloy pong inaatake sila ngayon, tinutugis ng ating militar. Kawawa naman ang mga taong ito ay ginagamit lamang sa NDF na maging biktima laban po sa kapangyarihan ng pamahalaan. Pangunahing nangunguna dito, ito po yung mga taong galing sa mga kilalang eskwelahan dito po sa ating bansa na ginamit lamang sila para magawa nila yung kanilang ninanais na magagawa upang masira yung ating pamahalaan. Ang pag-uusap na ito ay inuulit ko po ay mabuti na suportahan natin. At siguro ay nakita naman na walang napapala itong CPP, NPA, NDF sa kanilang pakikilaban. Gusto nilang tumakbo sa posisyon sa ating pamahalaan pagdating ng eleksyon, hindi rin po sila makakalusot sapagkat nasisilip na sila, nakikilala na sila kung ano yung kanilang ideolohiya. Nahubara na po sila ng maskara. Tingnan mo si Juma Sison, ang daming pinatay noon hanggang na mayapa na siya ay wala pong napapala ang kanilang pagkikipaglaban. Yan lang muna ang ating video at muli po tayo magkikita muli sa sunod nating vlog. Maraming pong salamat.